This time, outfit check kami ni Nathan, ate, and yan. Outfit check. Lalabas kami ngayon at kailangan naming mag-sweater. Dahil sobrang lamig sa labas, lalo na pag nagbibiyahe, magmomotor lang kami. So, bali yan, prepare ko na lahat ng mga kailangan kong dalhin sa aking bag at kailangan ko ring magmask kasi sobrang lamig sa labas. Kailangan rin magpa-cute sa camera, char. Ready na nga kami at kailangan na namin magbiyahe at pupunta kami sa Bangar. Yes, pupunta kami sa bahay ng nanay ng aking mahal na asawa. Yes. Napakalamig sa labas at napakalamig ding magmotor. Pero okay lang. Carry lang. Ang importante matuloy yung matagal na naming plano. Matagal na kasi naming plano na i-out namin si nanay at si Auntie Mila sa Mang Inasal. Di sana all. Bali, ang biyahe namin mula sa bahay hanggang sa Bangar is nasa 45 minutes siguro ko siyang pinatakbo. Hindi ko siya binilisan kasi sobrang lamig at sobrang freezing talaga. Kahit naka-jacket ka, talagang mararamdaman pa rin yung ginaw. Nakarating na nga kami sa San Juan at medyo nahirapan ako dyan. Kasi may part na hindi pa nasimento pero kaunti lang naman yun. Madadaanan mo din tong irrigation or kanal na pagkahaba-haba at maganda naman yung daan, kaya no problem. Malapit na nga kami kasi papasok na kami sa Barangay Bangar. Kahit sobrang lamig is ini-enjoy naman ng mga bata ang mag-rides, lalo na excited sila kasi malapit na kami na makarating kina nanay. Matagal-tagal na rin na hindi kami nakakain ng Mang Inasal kaya ang mga bata excited. At dito ay nakarating na kami sa bahay. Sa tricycle na kami sumakay papuntang San Mateo. Yes, sa San Mateo kami magmamang inasal kasi dun lang yung mas malapit kina nanay. Hindi naman pwede na pumunta pa kami ng Santiago, masyadong malayo. So, ang biyahe mahirap. Dinaanan din namin tong tulay na ginagawa at na-amaze ako kasi malapit na palang matapos. Sana all. Bago pa kami makarating sa palengke at makakain ng Mang Inasal, nagkaroon pa ako ng apat na untog sa ulo. Kasi lagi akong nauuntog sa likod. Siguro masyado akong matangkad, char. Feeling yan. This time is malapit na kami makarating ng Mang Inasal. Nakapasok na kami ng Mang Inasal at nag-request si nanay ng halo. Dahil ngayon lang nakapag-Mang Inasal si nanay, your request is my command. Ako si Genie in the bottle. Dito is tinanong ko na kung ano yung mga gusto nilang o-orderin o kung ano pa yung mga gusto nilang ipapadagdag. At saka si ate naghahanap na rin dito ng mauupan namin kasi kailangan namin ng kahit tatlong table kasi masyadong madami kami. Ay, char! 5 lang kami. Pero kailangan pa rin namin ng kahit na tatlong lamesa kasi yung o-orderin namin baka hindi magkasya sa 2 lamesa lamang. Dito is pumila na ako sa counter para mag-order ng mga kakainin namin. Lumapit sa Auntie Mila sa akin kasi sabi niya, may discount daw pag senior citizen. Siya ka pa, diba? Malari picture nyo lang for dining. 4 na BNT on rice, 2 Coke, 2 Sprite, ay 2 Coke, 2 drama. Tapos 3 halo regular. May take out po 3 BNT. Sige. Ang dami kong order, diba? Kami lang naman. May take out kasi akong 3 kasi for sure na mabibitin yung 2 bata at dahil naiwan si Papa sa bahay, kailangan namin siyang uwian ng kanyang Mang Inasal. Si Genie in the bottle, naka-discount. I know, si An pala in the bottle is naka-discount. Sana all. Bali dito is naghihintay na lang ako na makwenta nila yung aking babayaran pala. At kahit papano is masaya naman kami kasi for the first time in forever, si nanay. Ay, yung boses ko. Sorry. Char. After kong magbayad dito is pumunta na ako sa table kasi alam nyo na ang Mang Inasal hindi agad-agad na naluluto yung mga pagkaing ino-order. Kaya medyo natagalan din kaming naghintay, mga nasa 10 minutes siguro kami naghintay bago kami nakakain. Dito is naghugas na kami na ate ng kamay namin. Hinugasan ko na rin yung kamay ni Nathan para mamaya is ready for kain na lang. While waiting for the order, kailangan muna naming magtingin-tinginan. Wala kasi kaming magawa eh. Ganyan naman talaga. Kailangan mo munang maghintay na ilang minuto bago makakain.
sign na makakakain ka na, char. Pero halo-halo lang muna yung nauna. Wala pa yung chicken at saka yung rice talaga na kakainin namin. So, naghintay pa kami ng mga ilang minuto. Kasi dito sa mga inasal, kailangan mo nang gutumin kanila bago ka kumain para masulit mo naman yung only rice. Char, talagang ganyan sa mga inasal kasi ang sineserve nila is yung mga bagong luto. At yun yung masarap at kailangan mo na only rice. Dito is nag-order nga pala ako ng isang halo-halo kasi kulang yung kinuha ko. Yes, sa wakas. The final sound. Char. Dito is kinuha ko na yung order namin kasi meron. Dahil meron na yung order namin, so nagpunta na ako dun sa receiving area ng mga order. Kaya, yan. Nag-serve na rin ako. Just sit down and relax. At ako ang bahala. Kumuha si Auntie Mila ng spoon and fork, pero hindi kami nag-spoon and fork kasi nagkamay-kami na ate. Kasi mas feel mo ang kakain kapag ka nagkamay ka. Pati yung halo-halo ni Nathan is meron na din kaya binigay ko na sa kanya. Bali, picture pala yung in-order namin para medyo mas malaki. Then is nag-start na kaming kumain. Tira-tira na. Yung halo-halo ang tinira ni Nathan. At paubos na ako dyan ng rice. Kaya nag-take 2 na kami ng rice. Alam nyo na. Ang take 2. Ano, right? Dito is tinatawag ko na yung taga-serve girl, yung taga-serve ng rice. Kaya, ayan, paubos na kasi yung rice namin. Kailangan na namin ng ayudang pagkain. Focus talaga si Nathan sa kanyang halo-halo, pero sinusubukan ko naman siya ng pagkain. Dito is tinawag ko na naman yung taga-serve kasi kailangan na namin rice. Wala na kaming rice ni ate. Ang bilis naming makaubos. O, diba ang laki ng subo ko? Para mas feel na feel ang kumain, kailangan mong magkamay. Dito is nakaubos na rin ulit kami ng kanin na naman. So, bali, pangatlong rice na namin to ni Nathan. Ni ate, Auntie Mila is 2 rice lang siya. Si nanay hindi na nag-take 2. Hindi rin niya naubos ang kanyang chicken. Ayaw na daw niya. Nakapoy ni nanay. Ito ang patunay na simot, sarap, hanggang buto. Kasi ang buto, nagbuto namin iuuwi ko. Char. Pagkain ng pusa. Sayang kasi yung mga buto pag itatapon lang, diba? Kaya, plastic ko na lang para kainin ng mga kat ni ate. Kasi, para hindi naman sayang. Binayaran ko yan kahit buto. After namin kumain ng rice, yung mga halo-halo namin hindi naubos is inubos na namin. Pero, marami pa rin kaming halo-halong hindi naubos kasi busog na kami. Tapos yung table is inayos ko na rin, nilinisin ko na rin para hindi naman kawawa yung maglilinis ng table namin. It's uwian time, tapos na kami kumain kaya goodbye mang inasal. Dito lang talaga kami nag-lunch, wala na kaming ibang ginawa kundi nag-lunch lang dyan. Si Uncle Ibot is inihintay na rin pala kami doon, ano ba yan, sa labas. Nag-lunch lang talaga ang ginawa namin dito. Sosyalan. Char. Sana kahit papano napasaya namin si Nana, Auntie Mila at ang mga bata. Sa susunod ulit, Jollibee daw.